Ayan sa gustong mag DIY ng oil change, lalo't ganitong Volvo D13. So ang size ng drain niya is 1 and 1/4. Is para ma-check ko rin kung may kalog itong aking wheel bearing or kingpin. Bitim na guys. Yan ang kulang filter. Pinalitan siya ng December 24. Pinakadapes, gumagapang kasi ilalim ng truck mo para na-check mo rin lahat. Pag puro bayad ka, hindi ka nag-minimum man natin o hindi. So yun, good morning mga kabiyahero. Nandito na naman ako sa aking opisina. So yan. So yun nga, kahapon di ako mabot ng hapon ako nakauwi at hindi ko na inabutan yung shop para magpa oil change. Kasi sana ang plano, papa oil change ko sana sa kanila para magawa yung mga sign ng leak doon sa ilalim. Pero hindi naman ganun kalala. So busy kasi sila. Hindi ko kasi magawa rito kasi baka magtagal ako rito sa bahay. So may mga gawain din kasi ako dito na kailangan kong gawin. Ganyan, backyard. And so ngayon, kasi nga hindi naman natin pwedeng pabayaan itong truck. Kasi over na siya ng ilang kilometers. And na breakdown pa ako, yung sa coolant na ubos. So yun, ako na muna mag-change oil ulit. And then next oil change ko na lang siya, papa reseal yung oil pan. So ito, kape muna. So yan, breakfast. So B yung aking tasa, meaning breakfast. So yan, bumili rin ako ng pulley. 3 pulley yan. So papalitan ko muna ulit yung aking idler pulley, water pump pulley, tensioner at saka yung alternator pulley. So maingay siya. So hindi talaga tumatagal pagka nire-repair lang ng kasi yung bearing, papakita ko sa inyo mamaya. Yung bearing niya na nakakabit doon, which is nakaselyado siya dito. Pakita ko. Yung mga nabibili kasi hindi siya nare-repair talaga. Ako lang talagang matigas ang ulo mag-repair. Kasi yan ganyan may takip. Tinanggal ko lang yung takip. Then ginarasahan ko lang. So ang kailangan balitan ko ng bearing na heavy duty. Kasi yung nakakabit niya is yung plastic yung umahawak sa mga bulitas. So yun, yan hindi tumagal. Masyadong umiinit yung plastic. So medyo maugong siya, rinig na rinig sa loob. So yung kape guys. Sarap talaga humigop ng kape sa umaga. Grabe. So i-drain ko na tong langis and then tawag dito yung habang dinidrain ko bibili ako ng mga langis at saka filter. So ito nga pala, napalitan ko ng gulong last 2 weeks or 3 weeks. So yan, Firestone na lang yung napakabit ko kasi napakamahal ng Michelin. Ang Michelin ay umaabot ng almost 1,000. Ito 500 plus lang. So dalawang Firestone ang presyo ng isang Michelin. So ganoon din naman yung time ng pag nauubo siya, nakukonsume mo ng thread niya. Yun nga lang, ang Michelin talaga matibay. Subok ko na kahit sa Pilipinas pa lang yung van ko sa Pilipinas. Hanggang ngayon may sasakyan pa rin ako doon. Michelin yung gamit ko ron. Pero iba naman kasi yung weather dito Saka dito malalayo ang takbuhan dito kaya kasi yung Michelin ko sa Pilipinas umaabot ng 4 na taon. So yun. At let's see. I-drain ko muna yung langis guys. Para biyahe na ulit ako bukas. Ayun yan, ganun talaga. Pag owner operator, hindi mo pwedeng pabayaan. Mahirap na. Baka bigyan tayo ng problema sa daan. So yun, pakita ko sa inyo. Drain ko muna. Diyan papalit ako nung
ito, ah, water separator filter, air cleaner palitan ko na rin, then fuel filter, saka ano pa ba, siguro mga filter palitan ko lahat. So yun, so chinecheck ko yung aking ginawa nung na breakdown ako sa Golden. Wala naman siyang leak, wala, so all goods. And siguro ibibiyahe ko muna siya ng ganyan kasi kailangan ko humanap ng hose na talagang pang doon, kasi dito siya nagmula eh, dito sa gilid dito humaybay siya dyan papunta, hindi ko lang kung saan papunta yun eh. Dito yata dito, so silipin ko sa ilalim. So yun guys, let's go, simulan na natin to. So yan ano, sa gustong mag DIY ng oil change, lalo't ganitong Volvo D13. So ang size nung drain nya is 1 1/4. So yun ang size nung drain plug. So i-drain ko na siya ngayon. So yan, ginakan ko lang siya ng kaunti para ilubusot tong aking drain. Ito is 7 liters, kaya malaki-laki itong lalagyan ko, hindi siya mag-overflow. Then mag-grazing tayo nyan. And then kaya ako ginakan yan is para ma-check ko rin kung may kalog itong aking wheel bearing or kingpin. So yan. And then i-drain na natin to para ma-drain pa ng iba. Let's go. So yan, naluwagan ko na. So nakakamay ko na lang, gumamit ako ng latex na gloves. Ayan. Ang itim na ba? Ang itim na guys. Then palitan ko na rin ng coolant filter. Yan ang coolant filter. Pinalitan siya ng December 24. Then December, January, February, March, April, May, June, July, August. So 8 months na siya. So palitin na. Sobra-sobra na nga siya eh. Itutuusin. Then yan yung starter ko naman, original pa rin, hindi pa napapalitan. Bala kong ibabayan siguro by next year para ipa-service, maintenance. Mga maninipis na yung carbon. Kasi merong time na delay yung start niya. So yun kasi guys, yung nagbabasa doon sa oil pa na yun. Hindi naman siya malala pa. Kaya pa. So kasi mag-o-off naman ako ng 2 weeks. So yun, sayang hindi pa umabot, dapat sumabay na. So yun, drain ko muna, tanggalin ko rin yung filter, and then bibili ako ng piyesa mamaya sa Volvo pa rin ako kumukuha ng parts, although hindi na ako nagano ng warranty doon, or hindi na ako nagpa-maintenance doon. Madalang ako magpa-maintenance doon, winter lang. Kaya ganitong summer, pinaka-the-best, gumagapang kasi ilalim ng truck mo para na-check mo rin lahat. Mahirap yung puro tayo pakita lang, pero wala naman tayong ginagawang pag-check. So yun talaga pagka owner operator ka, kailangan gawin mo ang lahat na dapat gawin. So yun. So meron pa ako isang tuturong tip sa inyo. Water pump, kahit maliit man na sasakyan or malaki, kagaya ng truck, kapag may problema ang water pump nyo, dito magsasign ng leak, or dito sa may butas na yan, pag dyan nagbabasa na, ibig sabihin papalitin na tong water pump nyo. Yung mga sasakyan yung private o yung mga kotse nyo, mga kono sasakyan yan, silipin nyo yung water pump nyo. Dahil nag-check na rin naman kayo ng belt, check nyo yung water pump, silipin nyo yan, bulitas na yan, yung butas na yan. Pag dyan nagbabasa, ibig sabihin palitin ang water pump nyo. Yan lang. Yan, mamaya checkin ko rin namin turbo, yung impeller nyan, kung may alog ba or what. Tingnan ko mamaya. Then ito nga yung nasa bugas sa akin last time. Palitan ko na kaya to.
So yun guys, nakabili na ako ng langis at saka filter. So yan, Volvo pa rin yung gamit ko. Dalawang oil filter, isang bypass. Saan ba yung bypass? Ito bypass at saka filter. So yun, sasalina ko muna kada isang filter bago ko ikabit para hindi matagal lang bago mag-fill up tong filter. So normal yan. So yun, at diretso ko muna ako magagawa dahil lang umuulan. Baka abutin na naman ako ng ulan. Then so yan, umulan. So para matapos ko agad dahil may biyahe rin ako bukas papuntang Alberta. So yun, pakita ko na lang sa inyo mamaya. So yan, naikabit ko na yung aking tatlong filter. Yan, bypass at dalawang oil filter. So yun yung luma. So sinasalinan ko na siya ng langis. So yan, meron akong pump. Yan, sasalin siya, matic. Kasi dati mahirap magbuhat dyan, mabigat, baka matapon pa. So habang nagsasalin siya, tirahin ko na yung water separator. Ito, tirahin ko na. Yan yung pulley. Tingnan ko matatapos ko yung pulley. So ito, may itim na. Ito natin. Green. Kailangan malinis na malinis. Kasi may tira. Ayan. Papalit na lang. Hindi naman nalalaglag ito dito kasi basa yung babasa yung ito. Makakapit sa basahan yan ito. Alright, kabit natin yung filter. Yung filter, fuel filter po. Linisin natin ito. Saka ako na ito papuputiin. Baka next year na. Madilaw na kasi. Or bibili akong bago. Para malinis. Okay pa naman siya.
Lagyan natin itong o-ring na malaki. Baka kasi ako ubuti ng ulan kaya di ko masyado malinis ng ayos. Pero sa susunod, magandang weather, kailangan natin malinis ng maayos. Ayan. Tama. Ito ng tools. Pero umaaraw eh. Buksan natin itong takip. O-ring na isa. Ito yung o-ring dito. Pero bago ang lahat, lagyan muna natin ng fuel filter. Anong fuel? So may binili ako ditong diesel to. Kasi kailangan nating salinan para hindi magka-airlock. Diesel to guys, diesel. So salinan ko lang siya. Para hindi magkahangin. Kasi mahirap mag-bleed. Hirap magkahangin to. Bigat din to, 10 liters to eh. Yaw. So tama lang yan. Okay, lagay na natin itong takip. Dagdagan ko pa. Mababa pa eh. Dagdagan pa natin. Ako na. Hop. Alright. Natin punasan. Delikado. Ayan. Nalinis na. Ganyan lang guys. Pag may sarili kayong truck. Kayong puro asa sa shop. Shop lang pinayayaman nyo. Shop lang ang pinayayaman nyo. Kailangan matuto kayo mag-aral. Mag proper basic maintenance. Okay? Okay? Okay ba yan guys? The best yung mag-aral ng sarili. Nandyan ang YouTube, nandyan ang Google na pwede nyo pagtanungan. So ito i-share ko lang sa inyo kung paano. So yan. So all goods. Para di magkahangin, salinan nyo. So ito, papalitan ko na rin ng air cleaner. May pabalit na rin ako. So buksan natin dito.
So nagsasalin pa rin siya ng langis gamit yung aking pump. So ito ay isa rin sa kailangang i-maintenance itong filter para tumipid ng fuel. Wala pa tulong. Nagagawa pa ako ng truck eh. Ha? Nagagawa pa ako na rin truck. Ano pinagawa ko sa truck? Eh, change oil. Ay, saan? Diyan niya? Oh, narin ako sa bahay. Eh, parang uulan eh. Tumawag ka na lang pag kailangan mo tulong. Oo, eh, parang uulan. Aba, hindi titingnan natin kung ano. Bala naman maya. Patapos naman na ako eh. Oo nga, sige, basta tumawag ka na lang. Narinig si Pinche. Ay, sige. Okay. So, ito yung aking filter. Ano, madumi na guys. Oo ha, di ba? Wala na talagang palitan. So, compare nyo naman to. Itong luma, itong bago. Diba? So, salpak na natin to. Pero wait. Punasan muna natin. Itong loob. Para naman malinis. Yan. Yan natin palitan. Takip. Saan ang takip? Takip ng umulan. Matanggal ulit mga pressure. Yung guide, may guide to. Yan, diba? Ganun lang kadali magpalit. Ganun lang kadali magpalit guys. So bakit pa natin ibabayad, di ba? Pag puro bayad ka, hindi ka nagninegosyo. Nagnegosyo ka para sa kanila, hindi para sa'yo. Ganun yun. Aminin man natin o hindi, yun na yun. Diba? Kung nagninegosyo ka, kailangan hanggat maaari ikaw ang gagawa. Ikaw nagtatrabaho sa sarili mong business. Hindi ka nag-business para sa kanila. Nag-business ka para sa'yo. Alright. Ganyan lang. Diba? O, diba? Nakarami na ako. Bago na ang air cleaner, bago langis, bago filter, bagong fuel filter, bago ang fuel filter pro. So, ganoon lang. So, yan. Good morning mga kabiyero. So, hindi ko na napakita sa inyo kahapon yung pagtapos ko nung maintenance itong truck, change oil. So, ang nagawa ko lang is yung oil change, palit ng fuel filter pro, at saka ano ba? Yung isang tensioner pulley,
And yun, kaya medyo maingay pa, merong pang parang may nagwi-whistle pang isa kasi yung isa hindi ko pa napapalitan kasi biglang lumakas yung ulan. So wala naman tayong habong para maggawa. So then tinawagan na rin ako para bumiyahe. So inaantay ko lang yung reset ko. So yan, 35. Inaantay ko na lang mag 36 para mabigyan ako ng 70 para magtuloy-tuloy dito ako ng biyahe. So cycle 1 pa lang. So kailangan mag 70 ulit para reset ulit yung 7 days ko. So habang nagpapa-warm up, kagaya nga ng sabi ko sa inyo nung nakaraan na kailangan na i-warm up nyo muna yung makina bago kayo umalis ng bahay or umalis ng or bago nyo gamitin yung sasakyan, i-warm up nyo muna yung makina para hindi na po persa kasi yun nga, pagka malamig wala pa siya sa normal temperature, yung oil mostly nasa baba pa, hindi pa siya umaangat, hindi pa dumadaan sa lahat ng mga parts ng engine. So dun madaling masira ang makina kapag hindi nyo yung ginagawa. So nasa sa inyo kung susundin nyo o hindi. So kasi ako sa tagal ko na rin gumagamit ng sasakyan, and then dati meron kaming pampasayarong jeep, yun nga, and then warm up din sa umaga. So yun, kaya tumatagal yung makina. So yun, kaya yan, ang natakuran ng truck ko is 1.143 1.1 na million kilometers. So tatagal naman ang makina, nasa sa nagamit lang at kung paano mag maintenance. So yun.